We continue to study again and learn from one of the greatest teacher who ever lived in this world, and his name is King Solomon. If you notice, as we go deeper and deeper into this book of Ecclesiastes, it somehow gives us a better understanding how life is like apart from God. What will happen to a life without God? What will happen to a life when we try to make it on our own? What will happen to us when we pursue the riches of this world and then we forfeit our faith in the Lord? Kaya, the more I go into this book of Ecclesiastes, which I'm also fond of sharing this with you all, talagang nabubuksan po unti-unti yung mga mata ko sa mga bagay na hindi ko pa nakikita dati. I thought this book was just like an storybook, but it was actually a book of life. Kung hindi ito siya importante na book, hindi po ito dapat isinali sa Bible po natin. But it is written and it is also recorded for us to learn so that we can be better in this life that God has given us. Mga kapatid, sabi nga dito ni Haring Solomon, before, I feel like I don't like him because he speaks so negative. Kung may negative man, parang siya na yung, kung babasahin mo yung sinusulat niya sa Ecclesiastes, kasi parang walang mabuti sa buhay. And yet, kung meron mang taong may maraming masasabi at maituturo at maikwento sa atin, walang iba at higit pa kaysa kay Solomon. I realized this, if you were able to go to Japan, ano sasabihin mo? Diba, magandang bagay about Japan? If may lugar ka napuntahan o naakyat, kung naakyat mo yung Mount Apo, ano sasabihin mo from Davao? Sabihin mo, Brad, umakyat kayo doon kasi maganda doon sa taas. Di ba ganun yung mga ginagawa natin? Brad, first time ko po nakapagpunta ng MOA, yung may IKEA building doon. Akala ko, showroom lang yun, pero ang sarap pala kainan doon. And when we discover things, we are so enthusiastic and so passionate to share about it. Bakit po? Kasi masaya tayo eh. And for us all here, human as we are, especially that we are now embarking into this new year 2025, I'm sure we have so many dreams. We have so many desires, but wait a minute. Pakinggan muna natin ang the greatest preacher of all time, si Haring Solomon. Bakit po? Kasi hindi pala sila nagkakalayo sa wisdom na ibinahagi ni Jesus nung siya'y nasa mundong ibabaw pa. Kaya, mabuti na lang din na pag-aralan natin ang salita ng Diyos upang maiayos ang ating landas sa mundong ibabaw na ito. In the past chapter, we note na ang nagbigay ng ating buhay ay ang Diyos. At yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi po habang buhay dito sa mundong ibabaw na ito, kundi God has given us few days to live by. Kaya ngayon, if we know that God has given us only few days on earth, how are we going to live it? How are we going to live this life if we are given one chance to live? Kaya, mabuti pala siya kapatid na pagbulay-bulayan natin ito upang magkaroon tayo ng guidelines. Kanina, sabi ko, kung may lugar kayong napuntahan, kung may na-experience kayong magaganda, wala tayong bukang bibig, kundi iyon ang ipinagkikwento natin, di ba? Bakit po? Because we want to share the good things, the good experiences, the good news. At ganun din si Haring Solomon. Bakit po hindi po naiiba si Solomon sa atin? Kasi, una sa lahat, katulad natin, siya rin ay tao. Hindi po naiba si Solomon sa atin kasi po, katulad din natin, kahit siya ay mayaman, nagugutom din siya minsan. At minsan, katulad natin, inaabutan din siya ng antok at natutulog. At minsan, hindi rin siya nakakatulog sa mga gabing dumadaan sa kanya.
Minsan din, lumaranas din siya ng kapighatian. Minsan, nadi-discourage. Katulad natin po, si Haring Solomon. Ang kaibahan lang, si Haring Solomon, kung ano man yung tugatog ng buhay, ng nais nating abutin, naaabot niya na. Kung pagkain man ng buhay, para bang na-consume na niya yung parang nalalasahan niyang lahat eh. And we thought, from his mouth, from his mind, he's going to relieve us a very wonderful book called Ecclesiastes, which is called The Preacher. And yet, when we go and dive deeper into this book, we realize, it's all about warning. It's all about you have to take care of your mind, of your eyes. Kasi what you see is not actually for your benefit. It will only give you heartaches. Kaya ito yung umpisa niya. There is an evil which I have seen under the sun, and it is widespread among mankind. Ibig sabihin, kung widespread ito, katulad ng widespread yung epidemya, kahit pa gaano kataas yung pader ng ating bahay, kapag pandemic, naabutan pa rin tayo ng pandemic. Tama? Kahit doon pa tayo sa pinakamataas na bundok, na magtatago tayo doon, aabutin pa rin tayo doon ng mga pagsubok. Kaya sabi niya, there is an evil which I have seen under the sun, and it is widespread among mankind. Ang premise po dito ni Haring Solomon ay dalawang bagay po. Lagi natin bantayan itong under the sun. He always try to emphasize under the sun kasi ito po yung sphere kung saan tayo nabibilang mga tao. And sometimes, ang mga tao, kasi nakakalimutan nila ang Diyos at naalala nila ang Diyos kapag may pangangailangan sila, akala nila sila ang may control sa buhay nila under the sun. Kaya sabi na rin Solomon, there is an evil which I have seen under the sun, and it is widespread among mankind. At ngayon, ano ito? A person to whom God has given riches, wealth, and honor, so that his soul lacks nothing of all that he desires. Sino po yung nagbigay nito? Ay, hindi ako, Brad. Kasi nag-aral ako ng maayos eh. Ay, hindi, Brad. Ako talaga. Bakit po? Kasi pinaghahandaan kong negosyo ko eh. Talagang pinagugulan ko po ng oras. Kunti nga lang tulog ko eh. Kaya nakamit ko ang mga bagay na meron ako ngayon kasi akin ito. But the King Solomon said, he said, a person to whom, sinong nagbibigay sa kanya ng riches, ng wealth, at na kanyang honor, ng lahat na kanyang mga desires? Sabi niya, ang Diyos. Ngayon, when I got all these things, I'll be very happy. Pero sabi din niya, and God has not given him the opportunity to enjoy these things. Ibig sabihin, kahit pa nakakamit ko po ang lahat ng mga bagay na ito, ang Diyos pa rin pala ang may control kung ako'y masisihan sa mga bagay na meron ako. Ano bang gustong ipahiwati dito ni Haring Solomon? Ang gustong ipahiwati ni Haring Solomon na sa buhay natin dito sa mundong ibabaw, wala pong ibang hihigit pa kundi ang Diyos. Kaya binigyan niya tayo ng tuhod upang lumuhod tayo sa kanyang harapan upang igalang natin siya, sambahin natin siya at kilalanin natin siya na sa lahat ng bagay, lalo na ang aking buhay na ito ay galing sa Kanya at dapat lang din ay ibigay ko ito sa Kanya as my devotion. Bakit? Kasi lahat ng desires ko, lahat ng mga pangarap ko, ay kaya kong abutin kung ipagpagkaloob ng Diyos. At kung ipagkalooban niya ng Diyos, hindi pa yun doon nagtatapos. God will also have the control if you're able to enjoy them. Bakit po? You may have all these things, but someone else might enjoy it for you. Kaya, yun sabi niya, and this happens to every mankind. Kaya evil yung kanyang sinabi kanina. This is futility and a severe affliction.
Bakit po sinabi nito ni Haring Solomon? Kasi akala natin, kapag mayaman ka na, wala ka ng problemang mararanasan. Wala ka ng sakit na mararamdaman sa katawan mo. Wala ka ng problemang papasok sa isipan mo at sabihin mo, I will be the happiest person because I got all the things in this world. And yet, ano sabi niya? This is still futility and severe affliction. Bakit po? Kasi dinaranas din ito ni Haring Solomon. Can you imagine kung anong klaseng palasyo meron siya? Anong higaan na meron siya? Ano yung kubertos na kinakainan niya? Ano yung kutsara? Ano yung tasa na ginagamit niya? Hihigit pa sa ma-imagine natin. And yet, ito ang nasasabi na. Bakit po? Kasi this is his life. And yet, human as we are, we still continue to dreams, big dreams. That we even compromise our walk with the Lord. Kaya sabi niya, maging maingat kayo. Kasi lahat ng ito, kahit makakamit mo, o kahit makamtan mo man ito, still, this is futility and severe affliction. If a man fathers 100 children and lives many years, however many they may be, but his soul is not satisfied with good things, and he does not even have the proper burial. Then I say, better the miscarriage than he. For miscarriage comes in futility and goes into darkness, and its name is covered in darkness. Ibig sabihin nito, kahit daw ang tao may maraming anak, hindi po ibig sabihin na kapag maraming anak, masaya, hindi po ha. Ibig pong sabihin nito, kapag maraming anak, ibig sabihin, mahaba yung buhay mo sa mundong ibabaw na ito. Ibig sabihin, kung maraming anak mo, ibig sabihin, marami ka rin kakayahan na i-rare itong mga anak na ito at ibigay ang kanilang mga pangangailangan. But the point here is that King Solomon tried to establish na yung length ng buhay ng isang tao is sad compared to the unborn child. Bakit po? Kasi kahit mahaba naman yung buhay niya sa mundong ibabaw nito, ngunit kunti lang naman din yung days ng kanyang kasiyahan. Mas mainam pa sa isang batang hindi pa isinilang kasi mas puno pa ng rest ang buhay ng isang batang hindi isinilang. Kaysa sa taong mamumuhay ka man ng mahabang mahaba, ngunit puno naman ng vexation. It has not even seen the sun, nor does it know it. Yet it is better off than that man who lives 1,000. Even if the man lives 1,000 years twice, sino yung pinakamatandang tao na nabubuhay sa mundo? Si Methuselah, di ba? Dito, hinigitan niya pa. Kahit pa 2 Methuselah pa ang haba ng buhay niyo. Even the man lives 1,000 years twice, but does not see good things, do not all go to one and the same place? Bakit? Hindi ba doon din naman ang patutunguhan natin? Kahit pa gaano pa kahaba-haba ang buhay ng tao, isa pa rin ang hantungan ng lahat. Kaya mas mainam pa yung isang batang hindi isinilang kaysa sa taong namumuhay ng mahaba, ngunit hindi niya naranasan ang kabutihan nito. Binabalik-balik po ni Haring Solomon yung premise po niya na ang Diyos po ang nagbibigay ng taglay ng tao na siya'y masisiyahan sa lahat ng kanyang pinagpaguran. Ito pa ang sinasabi niya dito. This too is futility and striving after wind. Kaya ba nating itago ang hangin? Kaya ba nating ilagay sa wallet ang hangin? Kaya ba natin hindi, di ba? Kahit ano pang net ang gagamitin natin, hindi natin siya kayang habulin. All a person's labor is for his mouth, and yet his appetite is not satisfied. Sabi ko, ano kayong ibig sabihin nito ni Haring Solomon? Sabi ni Haring Solomon, kaya ang tao ay nagsisipag, kaya ang tao works so hard so that he gets fed. Para siya mayroon siyang ikakain, mayroon siyang ihain, mayroon siyang lulutuin.
Ngunit ang problema ngayon, maya-maya, nagugutom ang tao. Tama po ba? Nagugutom naman tayo. Kahit pa mag-unlimited meal tayo ngayon, maya-maya after 2, 3, 4 hours, nagugutom naman din tayo. Ang punto naman ito ni Haring Solomon na kaya hindi po natatapos ang labor ng tao kasi never din siyang nabubusog. The more you get hungry, the more you are not satisfied, the more you work. And that's what we work hard for. Kaya, sabi niya, you watch out. Because all a person's labor is for his mouth, and yet his appetite is not satisfied. I remember the very words of Jesus Christ. Anong sabi niya? Man shall not live by bread alone. And that's what most the people in this world pursue. Yun yung laging iniisip ng tao, nagmamadali. Bakit po? Kasi may trabaho pa ako. But hindi po naubos ang trabaho. Hindi po naubos ang ating mga dokumento, mga paperworks. Kasi po, as long as nagugutom tayo, tuloy-tuloy din ang ating pagtatrabaho. Kaya sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by the every word of God which comes from His mouth. Kung gusto din natin ng satisfaction sa buhay, si Jesus sabi niya, come to me, all of you, who daily labor, and I'll give you rest. Take my yoke upon me, for my yoke is easy and light. Sabi pa ni Jesus, I am the bread of life. He who comes to me shall never get hungry again. Kaya dito po, if we continue to pursue the things of this world, mapapahamak lang po tayo. Kasi po, lahat ng energy natin, mapupunta lang po sa pagpapagal sa mundong ibabaw na ito. For what advantage does the wise person have over the fool? Ngayon, nagbibigay na naman siya ngayon ng example between the wise and the fool. What does the poor person have knowing how to walk before the living? Sabi niya, meron bang kaibahan ang wise sa fool? Ang strong sa weak? Sa poor at saka sa rich? May kaibahan ba sila? Wala. Siguro, iba lang yung bahay nila, iba lang yung pagkain nila, pero pareho sila natutulog, kailangan ng tulog, kailangan ng iinumin o kasi nauuhaw. Pareho silang magkakasakit, pareho silang masasaktan. Lahat, pareho lang sila. Nagkaiba lang yung saan sila natutulog, saan sila, ano sinasakyan nila, ano yung sinusuot nila. But all of this, sabi ni Haring Solomon, wala tayong advantage sa iba. Bakit po? Lahat din tayo, kung ano yung mararanasan ng mga poor, ganun din maranasan ng mga nasa taas. Bakit po? Kasi ganun na lang din ang buhay ng tao. No advantage at all. Sabihin niya, o bakit? Kung Rolex yung relos mo, at saka yung relo na isa ay quartz. May kaibahan ba? It's the same. Both gives the same time. Ganon din sa ibang bagay. Lahat po ay masasatisfy, depende na lang din po kung ano ang hinahanap ng tao. This too is futility and striving after the wind. Ito pa, balikan natin. What the eyes see is better than what the soul desires. Minsan, ang tao hindi natututong naging masaya kasi hinahanap niya mga bagay na wala pa sa kanya. Ay Brad, hindi pa ako masaya ngayon kasi hindi pa natutupad yung pangarap kong bahay. Ay Brad, hindi pa ako magpapahinga ngayon kasi po hindi ko pa na-drive yung desire ko na sasakyan. Sabihan dito, no, don't wait for that day before you decide that you will be happy. Decide to be happy today because tomorrow is never guaranteed. And it also never been guaranteed when you have that choice of yours kasi when you get that item, when you get that thing, you will notice that someone else get better than the one you have. Hindi ka rin matutuwa. Kaya sabi niya dito,
Better what the eye see than what the soul desires. There's nothing wrong that we desire something, but let us not neglect that we still have to be grateful of the things that we have now. Kaysa hanapin natin yung mga bagay na wala tayo sa atin. This too is futility and striving after the wind. Whatever exists has already been named, and it is known what man is, for he cannot dispute with the one who is mightier than he is. Who is mighty? God is mighty. But minsan, sabi ng tao, ay nako, mas mabuti ang ating generation ngayon. Bakit po? May iPhone na tayo, may internet na tayo. Bakit? Di ba nag-aaway pa rin yung mga tao? Kasi wala kayong communication sa akin. Mabilis na ngayong communication natin ngayon, di ba? Pero nagagalit kasi hindi ka nagre-reply agad-agad. Minsan, nainip tayo sa fast food. Bakit po? Kasi ang tagal-tagal ng 5 minutes. Akala kasi ng tao, yung mga bagay na natutuklasan niya ngayon ay nakakabuti sa kanya. Pero sabi ng Diyos, sabi na rin Solomon, anumang bagay na ipagmamalaki mo, nangyari niyan dati, at still it served the same purpose. Whatever exists has already been named, and it is known what man is, for he cannot dispute with the one who is mightier than he is. King Solomon is just trying to prove over and over and over that we need to be humble before God. That we always need to consider God whatever we plan and desires. Ano sabi sa James? Huwag kang magsabi na ito yung gagawin ko. Ito yung gusto kong gagawin ko sa buhay ko. Bakit po? Kasi ang buhay ay para lamang vapor. Nandito ngayon, wala. Mamaya. Mawawala mamaya. Kundi, itong dapat natin gawin. If the Lord wills, itong gagawin ko. No wonder, when Apostle Paul met Jesus Christ, his life was turned upside down. Hindi po ibig sabihin na kapag tayo sumunod ni Jesus, iwanan natin lahat ng kayamanan meron tayo. At mamuhay tayo yung isang pulubi, hindi po. Ang ibig pong sabihin nito, when we want to truly enjoy life in this world, it is not the things this world that give to us, but it is what the Lord can give us. At yung mga basis ng ating kasiyahan ay magiging grateful tayo sa Kanyang nagbibigay ng lahat ng ito. Kung mga bagay na mayroon pa man, na wala pa tayo, sabihin natin, siguro nga, hindi pa pinagkalob sa akin ng Diyos kasi hindi pa right time para sa akin. The Lord shall surely give it to me when the time is right. Kaya, sabi nga dito, for he cannot dispute with the one who is mightier than he is. For there are many words which increases futility. What then is the advantage to a person? Wala tayong advantage sa iba. Mas maganda lang yung suot natin, but deep within, sabi nga ng isang manunulat na hindi ko rin nakakalimutan, lahat daw tayo ay para tayong chocolate na M&M. Iba-iba lang daw yung kulay natin, pero lahat tayo chocolate sa loob. When the Lord sees every man, all mankind, lahat tayo ay pantay lang din sa Kanyang harapan. For who knows what is good for a person during his lifetime, during the few years of his futile life? Grabe, no? Haring Solomon. Akala ko, ang dami niyang pwedeng masabi sa atin ng mga magagandang bagay na pwede natin siya magiging life coach. True indeed, magiging life coach siya. Pero ito nga sinabi niya sa huli niya, for who knows what is good for a person during his lifetime, during the few years of his futile life. He will spend them like a shadow, for who can tell a person what will happen after him under the sun. Natutunan po dito po sa buhay ni Haring Solomon. Now, I strongly believe when Haring Solomon wrote this Ecclesiastes, he was in his times like Brother Ives, Brother Sid, Brother Bob. Now, towards the end of his life,
sinusulat niya ito. Kasi kung meron man siyang nais na ipamamana sa kanyang mga anak, ito ang wisdom na makikita natin sa aklat ng Diyos na ito. At dapat din, yun din ang ating empower ang buhay natin. Kung meron man tayong mga bagay na naisin natin na makamit at mag-abound tayo, yun pong wisdom na nasa aklat na ito. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. If we try to pursue life apart from God, ito po yung mangyayari sa buhay po natin. Kaya sabi na rin Solomon, believe me, take it or leave it, I've been there. But the good thing is that it is the Lord who is always mightier than all of us. He gives and He takes away. Sana po mga kapatid, sa araw na ito, as we move forward towards the year 2025, that the Lord Jesus Christ be the mightier than all that we desire in our life. That in all that we want to pursue in life, let God be the first and the focus of our life. Kasi when God is the first, then God gives everything that makes us happy and joyful. God bless us all po.